Hi guys! So this is my journey going to Bangkok, Thailand. Halika, samahan niyo ako. Our flight is at 5 p.m. Manila. So mga 3 hours in travel going to Bangkok. Nandun na kami ng mga 12 to 1 p.m. Manila siguro. Since kasi we heard sa news na sobrang daming tao sa migration kaya inagahan talaga namin para hindi mahasel. Tapos pagdating namin dun sa airport, we paid for travel tax worth of 1,620 each. Tapos nag-check-in na rin kami ng mga baggage while waiting dun sa immigration. After that, we went to Seattle's Best para mag-coffee tapos doon na rin tumabay habang nag-aantay. Share ko lang din guys yung immigration horror experience ko since wala akong work. I had a job interview like sa immigration. Hindi ko na siya nakuhanan kasi bawal eh. Parang ganito yun parang Q&A yung tanungan like who's with me? The purpose of my travel, etc. Syempre sinabi ko na I'm with my friends and yung purpose ng travel ko ay for leisure lang talaga tapos magtutour naman, ganun. Then yung next question ay ano daw yung work ko? Yun. So nung sinabi ko na wala akong work tapos kaka-resign ko lang, parang naging red flag sa kanila yun eh. Siguro akala nila mag-TTNT ganun. Yung sumunod na question mas matindi na. Syempre prepared tayo dyan. Nagtanong siya sa akin ng mga yung booking hotel details, kung kailan babalik, kung yung cash on hand ko, then kung may savings ba ako, as in sobrang daming tanong. Tapos may pa-seminar pa ng konti si Kuya about human trafficking and yung mga, about sa TNT. I understand naman na yung immigration officers natin pinoprotektahan lang naman talaga tayo. Pero kasi, why do we have to go on that kind of questioning kung ang purpose lang naman talaga natin ay mag-travel? Kinabahan nga yung mga kasama ko kasi sa kanila sobrang saglit lang dahil nga gawa ng may work na sila, currently employed sila. So akala nila ma-offload talaga ako. Anyway, at the end of the conversation naman, approve naman ako. And siguro ang advice ko lang kung magta-travel kayo tapos unemployed, make sure na you have a pocket money syempre, parang show money ganun. Tapos, be confident sa pagsagot. And, syempre, be honest. And finally, nakarating na kami. Yes. So, from airport, sumakay kami ng Airport Rail Link. So, going to Ramkhamhaeng, papunta sa hotel namin. I'm not sure guys kung tama yung pronunciation ko ng station, no? Sorry naman. Huwag yun na ako i-bash. Ayan nga guys, medyo ginabi na nga kami papuntang hotel. Kasi as usual, delayed po yung Cebu Pack. Along the way, sa sobrang gutom namin, kumain muna kami sa isang karinderya dito sa Thailand papunta. Sobrang sarap ng food nila doon, promise.
Siguro mga 720 baht siya in total. Tatlo na kami maghahati doon. Plus, may take-out pa kami. So, ayun na nga guys, no? Nakarating na nga kami sa Royal Switzerland. Halika, samahan niyo ako. Pagkapasok mo pa lang sa room, maaamoy mo na yung bango ng kwarto. Sobrang bango niya. Tapos as you can see, no, very neat yung kwarto. Tapos makikita ka agad yung kitchen area. Then, makikita mo rin merong 3 single beds kasi 3 kami. Meron ding fridge, may libreng toiletries, water and coffee daily. Tapos ang maganda pa din doon, yung paglinis nilang room, daily din siya. Tapos yung refill din ng supply, daily din. Dito naman sa bathroom, merong bathtub. Pwede kayong alam niyo na yun guys. Tapos, meron ding hot shower. Tapos, meron ding balcony yung room. Sobrang ganda niya sa gabi, promise. For me, very relaxing siyang tignan sa personal kasi ang daming lights gawa ng mga sasakyan. Tapos, dun sa 8th floor naman, sa pinakataas, merong swimming pool. Open siya anytime. Tapos, meron ding gym. Kung gusto nyo mag-gym, guys. Tapos, sa baba, meron din silang cafe. Papunta nga kami ngayon ng Grand Palace to see all the temples and the famous reclining Buddha. Bilang mainit at tamad kami mag-train, nag-grab na nga lang kami. Grabe guys, kitang-kita nyo naman sobrang init sa Bangkok. Kung mainit sa Pilipinas, mas mainit sa Bangkok, promise. Okay, so nandito na nga kami sa Grand Palace, no. Medyo pricey siya kasi it cost 500 baht para sa mga foreigners. And it's completely free if you're a Thai citizen. Pero since hindi naman nga tayo Thai, bayad tayo ng 500 baht.
Sobrang ganda ng mga structures nila. Well-maintained, malinis, at alam nyo ba na ang Grand Palace ay itinayo since 1782 at ito rin ang naging tirahan ng Kings of Siam. Sumakay kami ng tuktok going to Reclining Buddha. Siguro mga 100 baht siya. Dahil nga mainit at ang lakas makauhaw ng temperature dito sa Bangkok, bumili muna kayo ng maiinom. Orange shake na ang lakas po makatang orange. Legit. Tapos, yung isa naman, watermelon shake. Mga 60 baht each. Pagkatapos nga namin puntahan yung mga temples, kumain nga kami sa Tatian Market. Hindi ko sure guys kung tama yung pronunciation ko. Pero isa rin to sa mga famous historical market sa Bangkok. 580 baht lang yan. Okay, so we are at Pratunam Market. Alam ko ang iniisip nyo ngayon. Tama kayo guys. Ang lakas maka-divisory ng vibes dito. Sana pala nag-divisory na lang ako. De joke lang. Ito yung time na nakikipagtawaran kami kay nanay about dun sa mga presyo ng mga tinda niya. Tapos ayaw talaga niya magpatawad kasi sobrang mura nga naman Tapos, at the end of our transaction, sabi niya sa amin, salamat daw in Tagalog. So, alam niya na Pinoy kami. So, sabi naman namin, how did you know that we are Filipinos? Sabi niya, madami daw kasing Pinoy teachers ang namimili sa kanya. Sobrang daming mabibili dito na pwedeng pang pasalubong. At ang mumura pa, promise. Mga pang souvenirs, bags, damit, at marami pang iba.
Next up is one of the biggest and luxurious mall in Bangkok, ang Icon Siam Mall. Sa rooftop nito, makikita mong magandang tanawin, especially yung Chao Phraya River Cruise with buffet dinner nila. Napaka-perfect ng place na to to take some pictures kasi naman very Instagrammable. Siyempre naman, hindi rin natin palalagpasin ang famous dancing fountain ng mall na to. Yung show, nag-start siya ng 7 p.m. kapag Monday to Thursday. Tapos kapag Friday to Sunday naman and public holidays, 6:30 p.m. Tapos meron din ng 8 p.m. Grabe, sobrang ganda niyang panoorin sa personal. Lalo na kung kasama mo yung taong mahal mo. Tapos holding hands kayo o kaya akbay. Naks! Sweet yarn. Ang tamis naman yarn. Kahit nga nababasa ako ng tubig, sige lang. Basta makuhanan ko lang siya ng video. Meron itong 7,000 shops na may 10 palapag, including underground. Alam nyo guys, pag nasa taas ka nga tapos titingin ka sa pababa, sobrang nakakalula, promise. Sa level ground, punta naman tayo sa indoor floating market ng Icon Siam Mall.
For those who love walking through markets, hindi mo na iisipin yung init ng araw. Lalo na ngayong summer, kasi nga nasa loob siya ng mall. Grabe, ang astig dito. Tara, ikutin natin. Samahan niyo ako. Ang feeling ko, nasa night market talaga ako ngayon. At ang daming lights, tapos ang daming food. Sa sobrang dami nga hindi kami makapili. Alam nyo ba guys, habang ini-edit ko tong video na to, legit, nagugutom ako. Naaalala ko kasi at namimiss ko yung amoy ng food nila Gawin naman tayo sa Asiatic the Riverfront. Madami din dito mga restaurant at mabibili na pang pasalubong at mga souvenirs. Sa loob nito, makikita ang Asiatic Ferris Wheel. Ito na yata yung pinakamataas na Ferris wheel sa Thailand. ₱500 ang entrance nila dito for 10 minutes. Mga 3 to 4 rotations siguro. Medyo pricey siya pero pag nasa taas ka na kasi, sobrang ganda naman talaga ng view. Makikita mo yung ganda ng Bangkok City. At syempre, hindi naman makukompleto ang trip natin sa Bangkok kung hindi natin ma-experience ang mga bars dito. Nagpunta nga kami sa street na sobrang daming gay bars like Jupiter, Dream Boys, Hotmail, tapos marami pang iba. So, pumasok nga kami sa may Hotmail na bar. Mga 400 baht yung entrance nila doon. Hindi ko na na-videohan kasi bawal sa loob eh. Ang siste guys, mga 12 midnight, mag-show na yung mga lalaking dancer nila. Tapos, na-shock kami kasi at the end of their performance, nilabas nila yung mga talong nila. At
Ang lalaki po ng talong nila, promise. Pwede mong hawakan, magbibigay ka lang ng at least siguro mga 100 baht, ganun pataas. Tapos, pwede mo rin silang i-take out. Share ko lang guys, no, meron kaming katabi na si ating Japanese, no. Game na game siya sa paghawak. Hawak dito, hawak doon. Ang lakas mga shopping yarns. Pero syempre yung mga kasama ko, ano lang kami, pure node lang talaga kami tapos inom, promise. At hindi pa nga kami nakontento. We also went to Fake Club. Dito naman walang entrance fee. Pero kailangan dala mo yung passport mo kasi chinecheck nila yon bago ka pumasok. Ito na nga yung pinaka-highlight ng show nila kung saan mag-ramp yung mga male models nila na naka-andis lang. Para lang guys, ma-videohan ko siya ng mas malinaw at mas maganda. Kinapalan ko na po yung mukha ko. Pumunta na nga ako sa may harapan. Hindi naman nila ako kilala eh, so okay lang.
All in all, our 6-day stay in Bangkok is so amazing. Kahit na mainit, sobrang nag-enjoy naman kami. Mula sa pagbisita sa mga temples, night market, malls at mga bars. Sana guys nag-enjoy din kayo. Ayun lang, thank you so much for watching. Hanggang sa muli.